So, gaya ng nabanggit natin na Ate Liz, no? Ang ating tema sa gabing ito ay investigasyon ng ICC sa madugong war on Kaya, drugs ni Duterte. Talagang madugo at okay, mainit. madugo. Kaya, Padre, itong huling aking ibabalita at sasabihin no, tungkol sa usapin ng ICC ay na kumakailan lamang ipinahayag ng ICC o International Criminal Court ang muling pagbubukas ng investigasyon ukol sa itinuturing na crimes against humanity ng nakaraang administrasyong Duterte sa ilalim ng kanyang programang Giyera kontra Droga na kumitil sa libu-libong buhay. Noong Pebrero 2018, pinahayag ng ICC ang planong investigasyon ng libu-libong buhay. Noong February 2018, no, ay ipinahayag at noong tungkol dito at ito'y sinuspinde noong Nobyembre 2021 nang ipaabot ng gobyernong Pilipinas ang pag-review sa mga kasong pang-aabuso at pagpatay dulot ng umiiral na programa laban sa pag-review ng mga kasong pang-abuso at pagpatay dulot ng umiiral na programa laban sa droga. Ayon sa report ng United Nations, may bilang na 8,863 ang mga napatay. Samantala, ayon sa Philippine Commission on Human Rights at mga human rights groups ay triple pa ang nabanggit na bilang ng mga biktima sa pagpatay. Bagaman tumiwalag ang Pilipinas bilang bagaman tumataliw medyo na ano ko dito, Padre, na emotional yata ako doon sa mga balitang ating nababasa at na ipararating natin sa ating mga kababayan. Bagamat tumiwalag ang Pilipinas bilang miyembro ng ICC sa pamamagitan ng Rome Statute, nasa jurisdiksyon pa rin ng ICC na ipagpatuloy ang investigasyon mula taong 2011 hanggang Marso 2016 ng mayor pa noon ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at hanggang March 19, 2019 nang tumulag ang gobyernong Pilipinas sa ICC. Sa ikalawang pagkakataon, mapagtagumpayan kaya ng ICC na maipagpatuloy ang investigasyon at mapanagot si Duterte at ang iba pang kasangkot sa marahas at malupit na giyera kontra droga. Tuluyan na kayang makamit ang katarungan at hustisyang matagal ng panahong inaasam ng daang-daang pamilya ng mga biktima ng pang-aabuso at pagpanslang sa nakaraang gobyernong Duterte? Ayun, Padre. Ayun ang ating mga tanong. At una, medyo nakakatuwa dahil sa matagal ng panahong ipinaglalaban, lalo-lalo na sa mga nagiging biktima nito, mga pamilyang ika nga nalalabi, no? Sa madugong war on drugs ni Duterte, Yeah. ay ngayon ay muling binuhay at mismo na ang International Criminal Court ang mismong mag-iimbestiga at magsisimula, binuksan muli ang pag-iimbestiga. So kinikilala ang ika nga mga nailahad na mga tawag nito mga witnesses at testimonies, no? At hindi lang ito isang korteng ika nga sa level na ito ng international. Kaya medyo ano to, exciting ito na Usapin. usapin at subaybayan natin na ang magiging ika nga resulta nito. Kasi alam natin na nagkandara pa na rin ang ating kasulukuyang gobyerno paano depensahan at ika nga ipagsawalang bahala itong naging desisyon ng ICC sa kaso ng war on drugs. So, kaya, yun, naintindihan kita kanina, Ate Liz, na talagang medyo nadala ka. Nadala ako, kahit na, narinig na natin, binasa na natin, ay na ano ka pa rin, no? Na, kasi concern tayo, Padre. Kaya, yun. At saka bilang isang ina, di ba? So, iba siyempre ang namin ng isang ina. Kaya sa gabing ito, Ate Liz, ay talagang meron tayong makakapanayam at hindi lang ito simpleng ikang guest natin ngayon, bagamat naging guest na rin siya dati nung mga nagdaang ikang episodes,
Pero siyempre, ang mga kwento at ang mga pahayag ng mga katotohanan mula sa ating guest ay siyempre nanatiling buhay. At malaking bagay na sa ating pagmumulat. Parang kinalimutan na yata nung nagkaroon na ng bagong presidente. Parang wala na masyadong nagkukwento tungkol sa war on drugs. Parang kinalimutan na yung libo-libong mga naging biktima at mga naulilang pamilya dahil Pamilya, sa war on drugs. yes. Kaya hindi na natin patagalin. Maigi, Padre, na mapag-usapan at huwag na nating patagalin. Na Ayun. ipakilala na natin, Padre. So ating ipakilala ang ating guest. Meron tayong dalawang guest sa gabing ito. Maunahin muna natin. Siyempre si Nanay Lori Pasco, no? Member siya ng Rise Up for Life and for Rights. At ina ng mismo ng naging biktima ng madugong war on drugs. Kaya mga kaimpapawid, so i-welcome na po natin ang ating guest sa gabing ito na walang iba kundi si Nanay Lori Benedicto. Nanay Lori, kumusta po? Nay Lori, magandang gabi po dito sa amin. At magandang umaga po sa inyo. Unmute yung microphone mo, Nay. Para marinig ang boses. Ayun, yun. Maririnig na natin ang boses. Kumusta po kayo, Nanay Lori? Bumati po kayo sa ating mga kaimpapawid. Magandang gabi sa inyong lahat dyan at magandang umaga dito sa amin sa Pilipinas. Malaking oportunidad, isang oportunidad para sa amin mga ina ng biktima na naging kabahagi ako ngayon dito sa talakayang Panghimpapawid upang marinig ng buong mundo ang nangyayari sa ating bansang Pilipinas kung ano na. So, uumpisahan ko na kung ano yung ating pinaglalaban, mahigpit na pinaglalaban. Okay. Sige po, makikinig po kami, Nanay. Pero gusto ko sana na ano ba ang mas maganda, yung bago ako maglahad ay may bibigkasin muna akong tula or after? Ayun, nasa iyo po yun kasi alam ko si Nanay Lori pala talagang makata ito. Ayan. Nakakadala yung kanyang tula talaga. So, maganda talagang nakakapakinig tayo rin ng mga tula na, sige po, na related. Okay. Ito, bibigkasin ko muna. Ito ang pinamagatan kong tula para sa natatanging panahon. Maalab na pagbati sa lahat ng naririto. Naway ang pagpapala ng Panginoong Diyos ay sumainyo. Narito tayo ngayon sa isang talakayan. Pag-uusapan natin mahalagang mga bagay. Patungkol ito sa usapin na maselan. Subalit ating tutumbukin. Dili iba't puro sa lahat ay katotohanan. Kung ihahambing sa bukang liwayway ang pagsikat ng haring araw, tila baga nasisilip na ang tunay na pag-asa ng sambayanang biktima ng karanasan. Ngunit sa isang iglap, nagkaroon ng balakid, mga ulupong humahadlang, nag-aabang, nagmamasid, nagpupumilit, ginigiit ang mga hakbang na hindi tuwid. Gagawin para sa mga dukha, aagawin pa sa mga dukha, karapatang tanging bitbit. Bumangon ka, aking bayan, minamahal kong Pilipinas, ipagtanggol yaring anak sa mga kriminal na animoy mga anghel kung gumayak. Bakit nga ba natatakot kung wala namang kasalanan?
Kaya nga may paglilitis upang masaksihan ang katotohanan. Panahon na natin ngayon, mga biktima ng kalupitan. Madugong gyera kontra droga para sa mga dukha lamang. Ipakita natin at ipagtanggol ang pantaong karapatan upang managot, upang malugod ang poong Diyos na may likha ng sangkatauhan. Ang investigasyon ng ICC, tangi nating inaasahan upang ang mga may sala mananagot, magdudusa sa kulungan. Kapag mga buhay ay inutang, buhay din ang kabayaran. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. Ayun. Tuloy ang laban. Maraming salamat doon sa tula mo, Nanay Lore. Talagang napakalakas na panawagan yun. At isang, siguro bago tayo tumungo doon, medyo natutuwa ako doon sa tula na yun. Hindi dahil sa sobrang ganda, kundi yung mensahe niya ay napakalalim doon. Unang-una, yung tula, ang panawagan para sa katarungan ay umasa siyempre at lagi nakasandal sa tulong ng ating pong may kapal. So, doon ako humanga ng gusto, hindi dahil pare ako, pero talagang tama nga naman kasi hindi naman din tayo magtagumpay kung siyempre wala tayong gabay. No? At ang Diyos ang magsilbing gabay sa atin dahil siya ang Diyos ng katarungan at Diyos ng makatarungan. Dahil yan din naman ang ipinaglalaban ng ating Panginoon, ang katarungan. Kaya dapat huwag tayong matakot na ipaglaban ang katotohanan at katarungan. Dahil yan ay gawain ng ating Panginoon. Medyo naghuhumili na ako dito. So, nadala lang ako. Nadala ka din sa at saka yung, alam mo yung mga panitik, panulat, diba? Kahit si Jose Rizal, no, Padre, doon tayo natuto sa kanilang mga panulat at kung ito ay nababasa ay talagang nananamnam natin ang kahulugan na katulad ng sinabi mo kanina na mensahe na mababasa at maiisa puso at ito yung nagbubukas sa ating isipan upang yung maselan na sinasabi nga ni Nanay ay maipaglaban natin yung ating karapatan. Diba, Padre? At pakinggan na natin kung anong atong mga masela na kwento na ito. Sabik na kaming mapakinggan kung ano nga bang bago na Lore. Kasi siyempre medyo excited tayo dito dahil muling bubuksan ng ICC. So ano pong ating latest? So, iyon. Ang aking tula na yun ay kagabi ko lamang ginawa. Talaga. Kasi nagtatrabaho pa ako kaya pagdating ko, inayos ko na kaagad. Medyo medyo maiksi. Pero pinili ko yung talagang akma at talagang nararapat na iparating sa ating mga manonood at tagapakinig. So iyon, ngayon tungo na tayo doon sa pinaka-highlight nga ng ating talakayan. Itong Pebrero lamang ay muling nagpahayag ang ICC na bubuksan muli ang investigasyon ng ICC. At ito ay nagdulot ng siyempre saya sa kalooban ng mga biktima. Ngunit sa kabila nun ay may pangamba din dahil iba na yung ating administrasyon at lubhang may ugali na pagkawalang bahala dahil sa 7 buwan pa lamang siyang nakaupo ay nakawalong biyahe na siya. Kaya wala na siyang ginawa kundi bumiyahe sa kabila ng sobrang naghihirap ang sambayan ng Pilipino. Dahil grabe, ang sibuyas ay tinuturing na ngayon na gold. Ginto ang kanyang presyo. Sa totoo lang, dati nga sinasabi natin na kapag bumili ka ng sibuyas, iiyak ka kapag
ito'y hinihiwa mo na. Ngunit, sa panahon ngayon, bago ka pa makahiwa ng sibuyas, Iiyak ka na. iiyak ka na Mm-mm. dahil sa sobrang taas ng presyo, di ba? So yun, bilang isang magulang no ng biktima ng dalawang anak ko sa tukhang na yan, nagalak din ako dahil sabi ko, nako, sa wakas, bubuksan ng muli ang investigasyon at siyempre, kapag binuksang muli, ano ba ang inaasahan? Kundi natural, ang inaasahan namin ay makamit ang tunay na hustisya. Hindi lamang para sa akin, ngunit para sa pangkalahatang mga biktima na tinanggalan ng karapatang pangtao. Pero mayroon pa rin talagang, ika nga, sa bawat tagumpay ay may kabiguan, di ba? Dahil, itong mga kritiko, lalo na ito si Tandang Enrile, na hindi ko nga din matanto o hindi ko mawari kung ito ba ay nananaginip na lang sa mga sinasabi niya. Iiling-iling pa, halos hindi na makabigkas ng salita, pero pilit pa rin nagsasabi na hindi maaari kapag dumating ang mga tao na yan dito sa Pilipinas ay aaristuhin ko. Anong klase ka ba namang abogado ka na naturingan at naging Chief Justice ka pa nung kapanahunan mo? Bakit ka magsasalita ng ganun? Daig mo pa ang isang tambay sa kalsada na walang pasubali kung magsalita. Hindi mo na tinitingnan o pinag-aaralan. Ganun din itong si Roque. Ito'y napanood ko din sa SMNI na istasyon dahil iyan ang kanilang istasyon. Paborito nila yan. Yung mga kasamahan nilang mga sobra. Hindi ko talaga matukoy kung anong mga uri ng mga tao yung mga yan na naturingan mong mga abogado, may pinag-aralan. Pero wala sa linya yung kanilang mga sinasabi. Yun nga na walang jurisdiksyon. Samantala, na sobrang maliwanag ang sinasabi ng ating Rome Statute na ang mga krimen ay naganap at nakapaloob pa siya doon sa taon na tayo ay miyembro pa ng ICC. Oo. So, ang ibig sabihin, kahit na nag-withdraw na ito si Duterte, ay pasok pa rin yung mga karumal-dumal na nangyari na yan. Pasok pa rin yan. At kailangan na imbestigahan pa rin ng ICC yan. Dahil nakapaloob pa nga doon sa ating doon sa Rome Statute kung saan ay miyembro pa ang Pilipinas at kung bakit nag-withdraw si Duterte diyan sa ICC na yan ay dahil nung panahon na umiinit na ang balita tungkol doon sa ICC dahil marami na tayong isinumite diyan na mga complaints. Oo, marami nang sinumite magmula pa ng 2018, palo ng 2019, 20, and the latest ay 21, 22. Dahil din yan sa sobrang sipag ng ating mga magigiting na pro bono abogado dito sa Pilipinas. Kaya, siyempre kami bilang mga biktima, sobra kaming natuwa. At ngayon naman, ay ito na naman may humarang. At pansinin natin na kung sinasabi nila na ayaw na umu-oppose o kumukontra sila dito sa ICC, kung bakit ng mga panahon na papasok na sana na pumayag na yung prosecutor naunang prosecutor na bumaba na sa kanyang pwesto, yun ang unang pumayag na kailangan imbestigahan. Bakit sila humingi ng deferral? Sinabi nila na, teka muna. Suspension, no? Oo, suspension dahil nag-iimbestiga naman ang Pilipinas. At ang sabi nga nila, pinagmalaki pa na mayroon daw 52 cases pero nabawasan ng 2, so naging 50 na lang ang kaso. Sa libo-libong pinaslang.
50 lang na mga kaso yung sinabi ni Guevara pa noon. Siya pa noon ang DOJ, Guevara. Yun pa, sinabi niya na, nag-iimbestiga naman kami dito sa Pilipinas. Gumagana naman ika nga ang justice system. Bakit kailangan pang manghimasok ang ICC? Sinabi nilang ganon. So bakit mo sasabihin na ganon kung alam mo pala na hindi na nakapaloob yung mga kaso na yan. So ang ibig sabihin malinaw na dinidipinsahan, may dinidipinsahan sila talaga na tao para managot sa lahat ng mga krimen na naganap sa panahon na yan ng madugong giyera kontra droga. So yun. Pati ngayong hindi lang si Roque at iba kasi really, pati mismo yung ating Secretary of Justice na si Remulla. Oh, yun, si Remulla. Ang kanyang naging argument pa yung panghimasok sa soberanya ng ating bansa. No? So, ayun niya, ginamit pa yung soberanya na parang hindi naman angkop. Hindi naman angkop doon sa kaso na yun. Sabi kong ganun, dapat i-segregate yung soberanya at saka yung kaso ng mga pinaslang na yan. Parang gusto nilang ihalo na lang yan para malimutan na lang din ang mga nangyaring madugong patayan. At ito yung huling sinabi ni Duterte. Kung may ginawa man daw na patayan, ay natural lang yun at mayroon talaga daw na namamatay. Tapos nagsabi siya na sorry. Sinabi niya sorry. Dahil kapag daw may enkwentro, ay mayroon talagang namamatay. Sinabi niya ganon. Tama ba? Tama ba na sabihin niya na ganon? Ikaw, parang ang iniisip na lang namin na mga biktima, wala na ito sa katinoan to si Duterte. Walang kaluluwa. Dahil wala na kasi pinagbili na nga yata. Pagkatapos na ipagbili ang soberanya, yon ang soberanya ng Pilipinas. Siya nga ang nagbenta sa tapos China. Oo. Pagkatapos niyang ipagbili yan sa China, ayan na ang mga sinasabi niya na nagwawalang bahala na siya, parang nag-escape na siya sa kanyang lahat ng mga kasalanan. Parang ang iniwan na yung issue ng ating karagatan. Wala na. Iniwan na siya. Ito pang tungkol dun sa maraming namatay, no? At ganun pa rin ang kanyang iniisip, no? Ay nakakalungkot. Nakakalungkot, padre, nanay, na ganito talaga ang nangyayari. At ano naman po, nanay, ang naging komento o nasabi ng ating Pangulo Bongbong sa issue na ito? Yan. Isa pa yan si Bongbong na parang nakikinig na lang siya sa mga sinasabi ni Remulla na gumagana naman ang hustisya sa Pilipinas. Parang isa rin siya sa nagwawalang bahala na ayaw rin niyang hindi man niya straight na sinasabing ayaw niyang papasukin, pero sa pag-aanalisa namin, ganun din ang ayaw din niya. Ayaw niyang kilalanin. Kaya kaming mga biktima, isinusulong namin talaga yan. Ang sabi ko nga, hindi tayo nakikiusap sa gobyerno, ngunit isinusulong namin yan, nananawagan tayo na kilalanin niya ang ICC. Para sa ganun, papasukin niya dito para sa ganun sila na mismo ang makapag-interview sa mga biktima, makasaksi sa lahat ng mga nangyayari at sila na mismo ang bahalang mag-analisa at bahalang magbigay ng komento doon sa kung ano yung maririnig nila. Kasi dahil kung ganun lang na hindi nila papapasukin, hindi talaga malalaman yan. At dahil dinidipinsahan nila of course ang kampo ni Duterte at ang kampo ni Marcos. Kasi mayroon yata silang mga
hidden agreement yun ang aming pananaw. Kaya parehas sila na umiiwas. Sabi ko nga, investigasyon pa lang naman yan, hindi naman sila hahatulan agad-agad. Oo At nga po. napakaswerte po nila, no? Dahil sila binigyan pa ng pagkakataon na sagutin. Samantalang kami, ang aming mga mahal sa buhay ay pinaslang na lang ng walang pasubali. Wala nang ika nga, ay walang due process, hindi kagaya sa kanila na mayaman kasi sila, makapangyarihan. Kapag nagkaroon ng kasalanan, ayan, may due process. Sa aming mahihirap, wala na. Wala. Tsogi ka agad. Kung hindi kulong ng matagal, tsogi ka agad. Ganon ka agad. Oo nga, Nanay Lori, nabanggit mo nga kanina, no? Naging masaya kayo sa nagiging pasya ng ICC yung muling pagbubukas. Pero may binanggit ka rin pangamba, no? So, saan nanggagaling itong pangamba na to, Nanay Lori, no? Oo, totoo na nangangamba kami dahil lahat naman ng tumutulig, kumbaga lahat naman ng kumukontra sa kagustuhan ng gobyerno ay ayan, iririgtag ka na. Iririgtag ka. Tatargetin ka at uhulihin ka, kakasuhan ka ng kung ano-ano para lang ikulong ka at parang gusto nilang isiper mo na yung iyong mga bibig para busalan. Oo. Oo, para hindi ka na makapagsalita. Ewan ko ba dito sa gobyerno na ito, sobrang natatakot. Kaya kung ano-ano na lang yung mga depensang pinalalabas nila. Nanay, ito po bang usapin natin ng ICC ay ng pagbubukas ng ICC, may kinalaman kaya ito po sa malimit na pagbiyahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Siguro wala naman ding kung mayroon mang kinalaman ay parang kumbaga sa porsyento ay isang tuldok lang ng porsyento yan. Pero talagang ito ay dahil sa marubdob na panawagan ng ating mga abogado, ang taong bayan, at siyempre ang mga iba naman din at iba't ibang organisasyon ay ganun din ang isinusulong na gusto rin talaga nilang matuldukan na itong giyera kontra droga. Oo nga po. At saka siguro, bukod pa doon, lumalabas na talagang naging credible, no, ang mga naihapag na mga complaints at mula sa mga nagsusulong, no, ng katarungan sa mga biktima. So, at hindi lang ito Pilipinas ang international level ang kumikilala sa credibilities, no. So, una-una, siyempre, mabuhay ang mga tagapagtanggol, tunay na tagapagtanggol ng bayan dahil hindi yan naghahanap ng kita, no? Kundi naghahanap talaga ng tunay na katarungan. Mga pro bono yan at mga magagaling na lawyer yan, no? So hindi lang sila naghahanap ng kumita, kundi talagang So ito yung isang patunay na una, ang husay talaga ng kaya nga pinansin pa rin ng ICC, no? At siyempre, sabi nga, malaking bagay ito sa ating bansa kasi matutulungan pa, no, ang ating bansa na harapin ang mga kasong ito kasi kita mo kanina sabi nga sa libo-libo pero 50 lang, 50 to sa bawas pa ng dalawa. From 52 naging 50 na lang pa. Out of libo-libo pa. Sa halip na tataas yung bilang, may pababa ng pababa. Pababa ng pababa. Hanggang mawala na para bang nawalang bula na lang, no? Hindi naman din makatarungan. Kaya nga yung mga daang-daang pamilya na katulad nga po ninyo, no, ay malaking ang katanungan ito nga ba, mabigyan nga ba ng katarungan ang mga naging biktima, no, nung nakaraang gobyernong Duterte. Kaya hanga po kami sa inyo at hanga kami sa inyo, no, di ba Padre, na talagang ilaban at mapanagot ang may sala, sabi nga natin, diga. Precisely. Kaya mabuhay ang Rise Up at sa mga bumubuo at iba't ibang mga organisasyon, no? Kasi
Oo. Baga, hindi ito madali kung Hindi ito madali. tutuusin. Gaano ba kalaki ang takot niyo, Nanay? May takot ho Oo. ba kayo? May May nararamdaman pa rin ho nararamdaman, kayong takot? may nararamdaman po ba kayong takot pa? Ako naman sa personal kong pakiramdam, Paglaban, oo. oo, paglaban. Eh, hindi na rin siguro, hindi na rin ako, kumbaga, natatakot na wala na rin yun sa akin. Ang aking sinasabi ay yung mga miyembro, siyempre na talagang kahit sa pagsasalita ay natatakot sila dahil Mm-mm. yun nga, hindi ganun lang ang ating kalaban eh. Kumbaga, ang kalaban natin ay, kumbaga tayo, ikumpara sa ano lang tayo, katiting lang tayo sa paningin ng mga kalaban natin. Pero hindi pa rin kami tumitigil. Hindi pa rin kami nawala ng pag-asa dahil kung ito ngang mga abogado natin masigasig nga Kasigasig, yes. Oo, paano pa tayo na tayo yung Biktima. biktima, tayo yung nawalan. Eh, Kaya nanay, ang iyon daw pong isang butil ay nakakapuwing din, di ho ba? Pag Oo, sa oo mata nga. natin. So kahit sabi nyo nga kanina, nararamdaman nyo, parang ang liit lang ng maliit na Oo. bahagi, katiting lang, but hindi po natin alam po nga, tibaga nanay. Oo nga eh. Siyempre Tapos, sige po, Nay. idagdag ko lang na Sige yun po. nga na kaya nga din na ano yan talaga, pinurso ng ICC yan dahil kung natatandaan nyo na umattend din ako ng Universal Periodic Review Review. noong November sa United Nations Yes. ay narinig din naman nila ang testimonya ng Philippine delegation ni Okay. Remulla na kung saan ay napikon siya. Marami din namang naniniwala sa gobyerno, may ilan-ilan na naniniwala, pero karamihan ay hindi naniniwala na ang human rights ay gumagana at napakaganda ng sitwasyon sa Pilipinas kasi yun ang kanyang yun ang kanyang speech ni Remulla na gumagana naman daw. In fact, sabi niya ganyan, in fact, may mga pinakulong na tayo na mga kapulisan, ganyan-ganyan. Mayroon na tayong kinakalinga ngayon na mga sumusurrender, yung mga gano'n na biktima, gano'n yung pinagmamalaki niya. Pero sabi ko nga, kumbaga sa ay scripted lahat naman talaga ng sinasabi niya. Kaya yun din ang nakatawag pansin na talagang hindi maayos ang kalagayan ng Pilipinas pagdating sa karapatang pagtao. Meron lang akong gustong itanong na maaari sagutin Okay. mo hindi, no? 'Di ba yung gimmick ngayon ng ating DILG secretary, yung pagpapasurrender ng lahat ng mga colonel pababa. So, anong tingin mo dito? Nako, ano lang nila yan, kumbaga yan ay pabalat bunga. Pabalat bunga. Pabalat bunga, Sibuyas? kunwari. Sibuyas. Hindi, ang sinasabing pabalat bunga, ayan para lang may masabi. Kumbaga, Para lang may masabi. Kunwari lang, sabi nga ng mga bagets, mema lang. May masabi lang. Oo, yun. So yun lang para masabi na, ano rin pala naman talaga, mayroon din pala silang malasakit. Sabing ganon, na parang sasabihin ng taong bayan na, itong mga nakaupo ngayon ay may malasakit din talaga sa sambayan ng Pilipino. Tingnan mo nga yan, pinapasurrender na. Sino ba naman si Raulo nasusurrender, aaminin mo, di ba? Sila pa ba nasusurrender at aaminin na ay ako naging ako ng kaparte ako ng ng drug na yan, ng droga na yan, nasangkot ako diyan. Wala kumbaga wala talagang aamin na may kasalanan ka unless proven guilty. Yun yan yan. So gimmick na naman yan, di ba? Ginawa rin yan ni Duterte yung sa lista, paglilista ng mga involved sa droga na mga mayor, mga pero ang mga nahuli lang din naman nila, ang napaamin nila, pinakamababa lang din talaga. Kagaya din sa mga pinaslang
na wala naman silang pinaslang na pinakamalaking isda, ika nga. Kundi ang nahuli lang naman nila ay yung mga gurami. Yung parang, kumbaga sa isda, hindi naman Mhm. talaga sobrang binibili. Mhm. O talagang walang bumibili dahil hindi naman kinakain yun eh. Mhm. Yan, yun lang ang hinuli nila na, kumbaga, ang giyera kontra droga ay giyera laban sa mamamayang maralita. Yun. Yun. So, yun talagang ang katotohanan dyan. So, hindi lang Yun. ito gera ng mga namatayan, kundi gera ng mga Giyera ng mga maralita. maralita. Kasi alam natin ang katarungan pa rin sa ating bansa ay talagang hindi makatarungan. Yan ang Opo. hindi makatarungan Oo. dahil makaisang panig. Kung sino Ang, yung nasa poder, may oo, kapangyarihan, sila yung napagbigyan. Samantalang yung yes. mga wala ay hindi Ay, Wala. hindi. pinakikinggan. Mm-mm. Yun. Binabalewala. So, yun. So, medyo lumalalim ng ating gabi. Hindi ko alam Gabi. kung pumapas, Wala. no, nawala yung ating isang guest sa ngayong gabi. So, Nay, meron pa sa bahagi namin dito. Siyempre, lagi naman kami nakasubaybay, pero nasa malayo kami na eh. So, hindi ko Oo, alam kung talagang paano makakatulong kami mga migrante dito sa labas ng bansa sa laban ninyo o ng mga Mga maralita laban dito sa madugong gera ng war on drugs. ang tingin ko, malaking tulong kayo dito sa ganitong talakayan at pagbabahagi. Malaking tulong dahil ito tayo ay napapakinggan o hindi man nila napanood, ngunit napapakinggan naman nila sa Himpapawid. Maraming mga Pilipino na nakikinig sa inyong programa at isa ring pasalamat na napasali ako dito sa inyong programa dahil lagi kong ibubukas o lagi kong ibabahagi kung ano ang nagaganap na rin dito sa atin sa Pilipinas. So yun, ang sabi ko nga, kung baga sa mga puno, ang hinukay lang, ang tinagpas-tagpas lang nila ay yung mga sanga. Hindi nila hinukay yung puno para sa ganun, pati ugat ay ugat mamamatay. ay Mamatay. Kasi habang tinatagpas mo yung puno, lumalago yun eh. Lumalago, magdadahon muli. ulit. So yun ang nangyayari dito sa Pilipinas. Ganun lang nila ginagawa. Ayun. Yun. So, Nanay Lore, maraming salamat po sa oras na ipinagkaloob nyo at nakapanayam namin kayo muli. At siyempre, sa dami-daming mga nakikinig ng mga kahimpapawid sa oras na ito. At hindi lang ito mapapakinggan nila ngayon. Kasi sigurado bukas yung mga medyo hindi busy pa ngayon o may mga trabaho, bukas yan. Kasi madalas yan after a day, mag-hit ng hundreds o halos umabot ng libo ang ating viewers nito. So, kaya maraming salamat po, Nay Lore, dito sa nga pagbabahagi mo sa gabi nito. At kami, sa bahagi namin tuloy pa rin at nakikiisa kami sa inyong nga sa laban kasi ito nga'y laban ng mga maralita na naghahanap ng katotohanan. At siyempre, ang tanging may pangako namin na tuloy pa rin namin itong nga isang bulat sa bayan natin itong mga nagaganap sa ating bansa. Kasi lalo na itong issue ng war on drugs. Kasi medyo nakakalimutan na ng konti. Bigla na kami nabuhayan kasi sunod-sunod, araw-araw nasa balita eh. So, alam mo naman tayo, gano'n na natin. Panahon ng habang mainit pa ito, Yes. Strike the iron while it's hot. Sabi nga ng mga Irish. Okay. Yes. At kung may mga programa kayo, Nanay, maibato nyo po sa amin din dito kung ano man po yung inyong mga aktibidades. Sa Rise Up, no? Oo, na maaaring makatulong kami kahit napakalayo namin dahil ang mga puso naman po namin ay laging nakakabit sa puso ng mga tinatawag natin ninyo nga kanina, mga maralita. Mga dukha. Mga dukha. Oo, yun eh. Yun talaga ang malalim na salita para sa maralita eh. Dukha, mga dukha. Kaya ang dukha ang minamahal ng Panginoon. Yan sa amin sa Bisaya, mga timawa. So, oo, timawa.
So, okay. So, yan po ating napakinggan si Nanay Lori Napakaganda. Benedicto na mula sa Rise Up for Life at